sa ginawa ni Chinshu sa pagpapakita ng unang galaw ng palm technique. Nagulantang naman silang lahat dahil itong araw ang pinakamalakas na bersyon ng palm technique, at itong araw ay mas higit pa sa ginawa ni Duan Jinfei, kaya si Duan Jinfei ay pinagpawisan na lamang ito ng malamig dahil sa kanyang nakakakilabot na nasaksihan dahil hindi nga raw ito makapaniwala na may talento ang kanyang walang kwentang kapatid. Bumalik naman sa ating bida, habang tuloy pa rin ito sa pagpapalabas ng kidlat sa kanyang paligid, habang sumasambit din ito ng isang mantra para mabuo na niya ang kanyang Thunderbolt Palm, at wika din ni Chinshu na ipapakita ng araw niya ang totoong kapangyarihan ng isang anak ng Diyos. Kasabay nun, napangisi naman ito, kaya nagkaroon naman rito ng Thunder Tribulation sa kalangitan, kaya dali-dali naman bumaksak ang Thunder Tribulation sa kanyang lokasyon, kaya sa nakakakilabot na pangyayari nakabuo naman ang ating bida na isang makapangyarihang Divine Phoenix. Sa mga nasaksihan ng Saintess na mangha naman ito dahil itong araw ay isang Divine Beast Vision na tinatawag na Divine Phoenix, at pinuri niya din ang ating bida na talagang expert ito sa pagbabasa sa mga nakaukit sa bato na iyon. Kasunod nun, inalis na ni Chinshu ang Divine Technique sa pamamagitan ng paghinga nito ng maluwag, pagkatapos niya itong nagawa, nagmayabang naman ito sa kanyang kapatid na kung naniniwala na bang araw ito sa kanya. At sinabihan niya din ito na iyon nga raw ang totoong Divine Palm Technique. Nagalit naman rito si Duan Jinfei dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan, kaya hindi pa rin ito kambansido sa kanyang mga nakita. Ngunit sinabihan naman siya ni Chinshu na may pangungutya sa kanyang kapatid, na kung kailangan pang araw niya itong ulitin sa kanya bago niya ito matanggap. Kaya nagsumbong din ito sa Saintess na ang mga taong ganito ay hindi matanggap ang pagkatalo. At ngayon naniniwala na bangaraw ang Saintess na ang Yunyan Stone Tablet ay iniwan ng Western Immortal ang kanilang dating ancestor, hindi naman nakapagsalita rito ang Saintess dahil may katotohanan naman nga raw ang sinabi ng ating bida dahil sa mga pinakita nito sa kanila. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang lumapit rito ang hangal habang hawak niya ang damit ng ating bida, at sinabihan niya din ito, sa kanyang pagganap sa mga nakaraang taon, paano niya ito mauunawaan ang bato na ito, at tiyak na lihim niyang sinanay ang palm technique ng maaga, at pagkatapos ay inimbento ang kwento ng immortal ng Fairy Bixie upang linlangan ang Saintess. Inalis ng ating bida ang kamay ng hangal, kaya sinabihan niya ang kanyang kapatid dahil hindi pa ito naniniwala sa kanya, kaya may papakitang araw ito sa kanila. Kasabay nun, winasiwas ng ating bida ang kanyang kamay na may lightning bolt, kaya sa hindi inaasaang pangyayari nawasak naman rito ang bato. Pagkatapos nawasak ng bato lumitaw naman rito ang isang scroll sa bato, wika ng Saintess habang namamangha ito sa kanyang nasasaksihan na itong araw ang Jongyang Sutra. Sinabi din ng kanyang auntie na itong araw ang Jongyang Sutra na mga bagay na nawawala sa loob ng libu-libong taon ay natagpuan na. Kaya talagang totoo ang sinasabi ng manyakol nating bida. Kasabay nun, bumaba ang scroll sa Saintess, kaya may pagmamayabang na nagsalita ang bida na kung naniniwala na bang araw ang Saintess sa kanya. Sa paghawak ng Saintess sa Jongyang Sutra na mangha naman ito dahil itong araw ang 5 klase ng Yaoqi ay muling nagtipon, yumoko din ito habang sinasabi niya na 18 anak ng Diyos pakisuyo tanggapin ang pagsamba ni Yu-er. Ang pangalan pala ng Saintess ay si Yu-er. Pinagpawisan din rito ang matanda dahil nahihiya ito sa ginawa niya sa ating bida, kaya yumoko ito na may panggalang, wika niya na nagkamali nga raw siya sa pagkaintindi niya sa kanya, at humihingi nga raw ito ng tawad sa 18 anak ng Diyos para sa mga nasabi niya sa kanya kanina. Ang 18 na anak ng Diyos ay hindi isang malandi na tao, at pakiusap nga raw tanggapin niya nga raw ang kanyang pagsamba. Hindi naman ito pinansin ng ating bida, dahil gumana na naman ang pagiging manyakol nito, kaya dali-dali niyang hinawakan si Yu-er sa kanyang bewang, habang sinasabi rito na tatawagan niya ng araw ito na Sister Yu-er, sa ginagawa ng ating bida sa kanya labis na lamang itong nahihiya dahil madaming araw ang nakakakita sa kanila. Nagulat ang auntie ni Yu-er dahil kakasabi niya pa lamang na hindi malandi ang ating bida, kaya hinawakan na niya ang kanyang sandata, habang sinasabi niya na binabawi ng araw niya ang kanyang binitawang salita sa ating bida. Kasabay nun, tuloy pa rin si Chinshu sa paglalandi kay Yu-er, at wika din ito na kung bakit nga raw nagagalit ang kanyang kapatid. Naghihimutok naman sa galit si Duan Jinfei dahil pinahiya nga raw siya ng kanyang kapatid, kaya padabog nga itong nagalit sa pamamagitan ng kanyang pagpadyak sa kanyang mga paa, kaya sa kanyang ginawa nagkaroon naman rito ng pagkasira ng lupa.
At sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nasira ang Stone Cravings. Nangamba naman rito ang hangal dahil papabaksak ng araw ang Stone Cravings sa kanya, kaya sa kasamahang palad buong-buo niya naman itong sinalo, ngunit gumamit naman ito ng kanyang chi para makawala ito sa mga nagtutumpukan na bato, at pagalit din itong nagsaad sa kanyang isip na maghintay nga raw si Chinshu sa kanya at makakabawi nga raw ito. At sa labis nitong kahihiyan na kanyang natanggap sabay alis naman ito kaagad. Ngunit ang ating bida ay kinawayan niya ito at sinabihan niya ito na mag-ingat nga raw ang kanyang kapatid. Pagkatapos umalis ng hangal, dumiskarte naman ang ating bida kay Yor habang sinasabi niya rito na pumunta nga raw sila sa kanyang bahay at manood nga raw sila ng Netflix and chill. Sasang-ayon na sana si Yor nang biglang binuhat siya ng kanyang auntie, dahil naiinis na nga raw ito sa manyakol nating bida, at humingi din ito ng tawad kay Chinshu dahil kailangan nilang magmadali ng Saintes pabalik sa Jade Pool upang magulat tungkol sa kaganapan nito. Sumang-ayon naman rito ang ating bida kaya masaya itong nagpaalam sa kanila. Kasunod nun, nag-pop up naman ang system, sabi ng system ang lokasyon ng pag-check-in ay na-update na, mangyaring mag-check-in sa Dongyu Grand Ceremony, napaisip si Chinshu ang Dongyu Grand Ceremony nga raw ay pamilyar sa kanya, pero hindi niya maalala kung ano iyon, mukhang kailangan niyang araw magtanong sa iba. At panahon ng araw para bumalik. Kasabay nun, nag-infuse na ang ating bida sa kanyang paa para ito ay makatalon ng napakalakas para mabilis itong makauwi sa kanila. Natuwa din ito dahil ito nga raw ang kapangyarihan ng isang body realm sa ika-4 na antas. Bagaman hindi pa rin siya makalipad, mas maginhawa ito kaysa noong naglalakad lang siya. Bukod pa rito, mayroon siyang permanenteng mobile dantian, kaya hindi kailanman mauubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa Yuhuaman Mountain Gate. Natuwa din ang ating bida dahil ganito nga raw ang pakiramdam na may sariling cultivation dahil nakakauwi nga raw siya ng mabilis. Kaya nga masayang naglakad ang ating bida, ngunit may nagmamasid naman sa kanya sa mga halaman, kasabay nun, huminto na ang ating bida sa harapan ng pintuan, at naghanda ito dahil may balak ang ating bida na tumalon sa Yuhuaman Mountain Gate na hindi ito naglalakad sa hagdanan, kaya dali-dali na itong tumalon, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang. Napatigil ito dahil may humawak sa kanyang mga paa, ang humawak sa kanyang mga paa ang taong nagmamasid sa kanya ang kanyang alalay, at wika din ito na nagpapasalamat na bumalik ng araw ang ika-18 ng anak ng Diyos. Nagulat naman ang ating bida, dahil hindi niya nga raw ito kilala kaya laking taka na lamang ito sa ginawa ng lalaki, kaya sa pagpigil ng lalaki kay Chinshu nagkaroon naman rito ng pagkasira ng sahig dahil bumaksak sila ng sabay. Pagalit naman na nagsalita ang ating bida sa lalaki na kung sino nga raw itong mukhang halimaw na ito. At hindi ba nga raw ito natatakot sa pagkalaban sa anak ng Diyos? Humingi naman ng pahumanhin ang lalaki sa kanyang ginawa, at nagpakilala din ito bilang Laugo. Pinagtawanan naman ito ng ating bida kaya nilarawan niya ito na isang manyakol na asong halimaw, wika din ni Chinshu sa kanyang isip na mukhang may kaunting alaala nga raw siya sa lalaki na ito. Ayon sa mga kalat-kalat na alaala sa kanyang isipan, mukhang kaibigan ng orihinal na may-ari ang matandang ito, at hindi nga raw itong mabuting tao. Sa sinabi ni Chinshu kay Laugo tinignan niya naman ng masama ang ating bida, dahil nainsulto ito sa pagtawag nito sa kanya na mukha nga raw siyang aso. Nagalit naman rito ang ating bida kaya nagpalabas ito ng Thunderbolt Palm sa kanyang mga kamay, at wika din ito na kung bakit nga raw ito na tumitingin ng masama sa kanya, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang itong nakatikim ng malutong na sampal na may kasama pang Thunderbolt Palm. Nagwawala din ang ating bida, habang nagliliyab ang mga mata nito sa galit, kaya sinabihan niya si Laugo na uubusin niya nga raw ang pamilya nito kapag hindi nga raw ito na nagbago. Nagsalita naman si Laugo habang iniinda niya ang sakit ng kanyang pisngi sa pagsampal ng bida sa kanya, nandito nga raw siya para sabihin sa kanya na sumabog na nga raw ang idolo ng kanyang ina, at maraming prinsipe ang natutulog pa sa kama, kaya talaga ito ay medyo nagkaproblema. Nagtaka si Chinshu na kung ano raw ang ibig sabihin ni Laugo na ang kanyang ina ay idolo. Pinaliwanag naman ito ni Laugo na ang mga prinsipe at prinsesa ng mga sinaunang bansa at banal na dinastiya na ito ay talagang hindi ganoon kaganda, at inakit niya nga raw ito na magnakaw ng mga kamangha-manghang kayamanan sa Yuhua Gate. Sa pagkakataong ito,
inilabas ng anak ng Diyos ang banal na estatwa ng Birheng Maria, na tinabla ng kanyang banal na liwanag. Mayroon ding ilang bagong itinatag na dinastiya at sinaunang kaharian na nasa loob na ng mahigit 10,000 taon. Sa mga sinabi ni Lao Go sa kanya, naisip naman ang ating bida na bagaman ang mga prinsipe at prinsesa ng mga sinaunang bansa ay hindi kasing taas ng katayuan ng Yumen Shenzi, sila ay kasing marangal. Upang makuha ang ilang natatanging mga mapagkukunan ng pagsasanay mula sa Yuhua sect, may ilang tao na nakatuon ang kanilang mga mata sa orihinal na may-ari. Bagaman ayaw ng orihinal na may-ari ng katawan nito na mag-aral, mayroon siyang hilig sa pag-aalaga ng mga babaeng demon. Ang mga prinsipe na iyon ay madalas magdala ng ilang mga babaeng demon upang akitin ang orihinal na master na magnakaw ng mga kayamanan mula sa Feathergate para sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, talagang naloko ng mga taong iyon ang orihinal na may-ari ng katawan nito sa maraming magagandang bagay. At si Lao Go ang tagapamagitan para sa mga transaksyong ito, madaling kumikita ng komisyon mula sa parehong partido. Pinaliwanag din ni Lao Go sa pagkakataong ito, nagsalita na ang ikapitong prinsipe ng dinastiyang Buwan. Gusto niyang magdala ka ng 3 pangbanal na bagay, kung hindi ay darating araw ito para guluhin ang ating bida. At kailangan niyang araw ibalik ang immortal butterfly na ipinagpalit nila noon. Nairita naman si Qin Shu sa mga sinasabi ni Lao Go, napailing na lamang ito, at sabay alis. Nagtanong si Lao Go na kung saan nga raw pupunta ang kanyang master, dahil papaano nga raw nila ito aasikasuhin ang problema na ito dahil ang dinastiyang Diyos ng Buwan ay umuunlad, at ang ikapitong prinsipe ay palaging mayabang at mapang-api. Kung hindi mo siya bibigyan ng kasiya siyang sagot, tiyak na hindi kanya palalampasan. Bukod pa rito, ikaw, bilang isang banal na anak, ay iba sa ibang mga banal na anak ng Yuhua sect. Ang iyong pagsasanay ay hindi sapat, at kung darating ang ikapitong prinsipe, wala kang kakayahang lumaban. Sa mga pinagsasabi ni Lao Go sa ating bida, at sa pagmamaliit nito sa kanya, nagpintig naman rito ang tenga ng ating bida sa labis nitong pagkainis, kaya sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nagpalabas ng Thunderbolt Palm si Qin Shu, at kasabay nun, walang pagdadalawang isip niyang inatake si Lao Go. Nagpagulong-gulong naman rito si Lao Go dahil sa ginawang atake ng bida sa kanya, at sinabihan niya din ito habang pinapalabas niya ang kanyang lightning bolt sa kanyang kamay na wag niya nga raw siyang maliitin dahil hindi na nga raw siya tulad ng dati. Pinagpawisan naman rito si Lao Go dahil hindi nga raw ito makapaniwala na nakakagamit na ito ng martial arts, at nagtanong din ito na kung kailan pang araw niya ito na natutunan. Hindi naman ito sinagot ng ating bida, kaya lumingon na lamang ito para makauwi na sa kanila. Tumayo si Lao Go, kaya dali-dali niyang hinabol ang kanyang master, habang nagtatanong pa rin na kung saan niya nga raw natutunan ang makapangyarihang Thunderbolt Palm technique na iyon. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakapunta na sila sa bahay ng ating bida. Nagtanong naman rito si Qin Shu kay Lao Go na kung saan nga raw nahuli ang fairy saint na ipinadala ng ikapitong prinsipe. Sinabi ni Lao Go na narinig niya na nagmumula ito sa Abyss of 10,000 Demons, pero hindi nga raw siya masyadong sigurado sa mga detalye. Kinutya niya din ito dahil mahilig nga raw talaga ang kanyang master sa mga hatmama. Pinagpawisan si Qin Shu dahil mali nga raw ang sinabi ni Lao Go, ang babaeng nga raw na iyon ay isang halimaw, at wika din niya kay Taba na hindi niya nga raw kayang pakisamahan ang babaeng ito, at humingi din ito ng pabor kung pwede nga raw bang tulungan niya ito na ipadala siya pabalik. Ngunit napagtanto naman ni Taba ang sinabi ng kanyang master, kaya sinabihan niya din ito na kung siya nga raw ang magtuturo rito mas magiging maamong araw ito sa kanya, ngunit sinagot naman siya ng ating bida na wala nga raw siyang oras para dyan dahil madaming araw siyang ginagawa. Kaya nagpresenta na si Taba, na siya na nga raw ang bahala sa lahat. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, napunta na ang eksena sa harap ng pintuhan ng bahay, kasabay nun, inutusan naman ni Qin Shu si Taba na siya ng araw ang maunang pumasok. Sumang-ayon naman rito si Taba kaya dali-dali naman itong kumilos para buksan ang pinto, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari bigla na lamang nabuhusan ito ng malamig na yelo sa kanyang katawan, kaya laking gulat na lamang ito sa nangyari sa kanya. Kasabay nun, may sumigaw naman rito na isang babae na pinapa-sayaw niya ang ating bida. Nagagalit naman rito ang babae dahil ang unang may-ari ng katawan ni Qin Shu ay pinipilit niyang pasayawin ang babae na ito kaya laking pagkagalit na lamang nito sa ating bida. Kasunod nun, hinagis naman niya ang isang lamesa,
kaya sapul naman rito si Taba, habang ang ating bida ay kalmado lamang dahil alam na niya ang mangyayari, kaya pinauna niya si Taba para hindi ito mangyari sa kanya. Kaya si Taba ay nawalan na lamang ng malay rito, kasabay nun, pinakita naman rito ang isang magandang babae habang may hawak itong malaking kahoy na maso, at wika din ito sa ating bida na itong araw ay isang manyakol. Hindi pa tapos rito ang babae, kaya dali-dali naman itong sumugod para hampasin si Taba ng kanyang maso, pagkatapos nitong bugbugin si Taba, at nagsalita din ito na uuwi ng araw ito sa kanila. Ngunit sa paglingon nito, bigla niya na lamang nakita ang ating bida sa gilid, at kasabay nun, bigla niya na lamang nabitawan ang kanyang sandata, dahil nagulantang ito sa kanyang nakita. Dinuro niya si Chinshu na kung bakit nga raw siya nandyan, kaya sinabihan siya ng ating bida na maling tao nga raw ang binugbog nito. At wika din ito sa kanyang isip habang pinagpapawisan ito na ang maliit na mangkukulam na ito na si Bai Zuo Zuo ang pinakamatinding demonyo na ipinadala ng mga prinsipe. Kaya naalala ng ating bida ang masamang karanasan sa babaeng ito, dahil noong wala pa siyang cultivation lagi na lamang siyang binubugbog nito. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na silang tatlo sa lamesa. Habang si Bai Zuo Zuo nakaside ito dahil galit nga raw ito sa ating bida. Si Bai Zuo Zuo pala ang sex demon ng ating bida kaya laking pagkagalit na lamang nito sa kanya. Kasabay nun, kinausap naman siya ni Chinshu na malaya ng araw ito, at pwede ng araw itong umuwi sa kanila. Sa narinig ni Bai Zuo Zuo nagtaka naman ito na kung hindi na bang araw kailangan ng ating bida ang kanyang masarap na katawan. Nagpapogi points naman rito ang ating bida na siyang araw ay isang mabait na tao kaya magmadali ng araw umalis si Bai Zuo Zuo, baka pamigay niya pang araw ito sa mga nanonood ng recap na ito. Hindi naman naniwala rito si Taba dahil madami ng araw na tikman ang kanyang master. At sa mga narinig ni Bai Zuo Zuo natuwa naman ito, kaya dali-dali niyang sinabi sa ating bida na umalis ng araw sila ngayon para makauwi ng araw ito. Nagtanong si Chinshu kay Bai Zuo Zuo na kung saan nga raw ito nakatira. Hindi naman ito matandaan ni Bai Zuo Zuo, kaya nag-isip na lamang ito ng maigi, ngunit kahit anong pilit nitong pag-iisip sa kanyang tahanan wala itong maalala, kaya sinabihan niya na lamang ang ating bida na hindi niya nga raw alam na kung saan siya nakatira. Sinabi ni Chinshu kay Bai Zuo Zuo na kung hindi niya alam na kung saan siya nakatira papaano niya nga raw ito na mahahatid sa kanila. Hindi naman ito maintindihan ni Bai Zuo Zuo, kaya dali-dali niya naman sinakaw si Chinshu habang sinasabi rito na ito nga raw ay isang manyakol at ihatid niya nga raw ito sa kanilang tahanan. Nagmamakaawa naman rito si Chinshu kay Bai Zuo Zuo na bitawan niya ng araw siya dahil hindi na nga raw ito makahinga. Nakinig naman rito si Bai Zuo Zuo kaya binitawan niya na ang ating bida, ngunit makikita natin ang leeg ni Chinshu na may bakas ito na isang kamay. Sa ginawa ni Bai Zuo Zuo sa pag-alis niya sa pagsakal sa ating bida nakahinga naman ito ng maluwag, at wika din ito nakalimutan ng araw nila iyon, at manatili munang araw siya rito hanggat hindi pa niya nahahanap ang tahanan nito. Makalipas ang ilang araw, mapupunta ang eksena sa Juyun Peak Mountain, para dito magsanay ang ating bida at dito na rin siya magpapalakas sa pamamagitan ng pag-akyat ng bundok at sa pagtanggap din ng reward sa system. Habang nakatingin ang ating bida sa bundok na ito, dali-dali naman tumakbo si Chinshu para ito ay akyatin muli. Wala naman kahirap-hirap umakyat si Chinshu sa mga bundok na ito sa pamamagitan lamang sa pagtalon nito. Napunta na ang ating bida sa tuktok ng bundok, kaya nag-notification na ang kanyang system, na binabati niya nga raw ang host sa matagumpay niyang pag-akyat sa bundok. At binabati niya din ito sa pagtanggap ng gantimpala, itaas ang iyong pundasyon ng pagsasanay sa antas isaat. Maabot ang ikalimang yugto ng pagpapakinis ng katawan. Ang cultivation ng ating bida ay nasa 5-star body realm na ito. Sa kasunod na araw, tuloy pa rin ang ating bida sa pag-akyat ng bundok, dahil ito ang paraan ng ating bida para ito ay lumakas at makakuha ng maraming reward sa kanyang system, kaya tumaas na naman ng isang antas ang kanyang cultivation. Sa ikatlong araw, ika-4, at ang ikalimang araw niyang nagsasanay tumaas na naman kanyang cultivation, at kasabay notification ang kanyang system na binabati niya ang host sa pag-akyat ng Juyun Peak sign-in nito, matagumpay na muling nag-sign-in ang Juyun Peak. Binabati kita sa pagtanggap ng gantimpala. Ang iyong antas ng pagsasanay ay tumaas ng isang antas, umabot sa ika-8 antas ng pagpapabuti ng katawan.
Binabati din ang host sa pag-sign sa Juyeon Peak sa 5 sunod-sunod na araw, kasama ang karagdagang gantimpala, ang Tango It's the Moon. At nagtanong din ito na gusto bang araw ng host na matutunan niya ito.